So ito na mga kababayan, nako po. Ano nga ba itong una nating pag-uusapan? Dito po tayo mga kababayan kay PBBM. Mga kababayan, yung mga DDS po sa Davao City naglulumpasay. Nagpapakamatay yung iba. Yung iba inuuntog-untog ang ulo sa pader. Yung iba nagsasaksakan. Yung iba tumutuwad. Pinapasok ang buong kamay sa kanilang puwet. Yung iba ginugupit ng panggupitiyero ang mga daliri ng kuko. Bakit? Dahil sa sobrang gigil, yung mga DDS sa Davao kumakain ng buhangin. Sa sobrang gigil nila dahil sa Bukana Bridge turnover na project daw ni Digong inangkin ni PBBM, yung mga DDS sa Davao, yung iba kumain na ng bubog, yung iba nagbaga ng bato, nilunok ng buo. Mga kababayan, nagwawala sila mga kababayan. Yung mga DDS, biruin nyo, nilunok yung mga kutsara tinidor. Di bali daw walang bigas basta nakakain ng kutsara tinidor. Yung alam nyo, yung mga baboy sa kanila, hindi na kinakatay. Kinakagat na lang diretsyo. Yung mga tupa, nako, ginawang paksiw ni Bato. Ginawang ano ba yung paksiw na tupa? Nako, ulo ng kambing. Ginawa niyang tawag doon, paksiw na ulo ng kambing. Kasi hindi nila matanggap mga kababayan yung pag-turnover ng Bukana Bridge na project daw ni Digong inangkin ni PBBM. Ang mga taga Davao na DDS nagwawala. Yung iba nga tinatanggal nila yung mga yero Alam niyo ginawa sa yero? Pinapagiling, ginawang sinigang. Kita niyo, ganyan sila mga kababayan. Yung ibang mga DDS Davao, mga DDS sa Davao, yung mga luma nilang damit, anong ginawa nila? Ginawang spaghetti. Sa sobrang gigil. Yung mga ilaw nga sa kanila, nilululun buo Yung mga bulb, yung mga dilaw na bulb, nilulun buo. Hindi nila matanggap ito mga kababayan na isang balita na pumunta si PBBM sa Davao at pinangunahan itong Bukana Bridge project ni Digong daw di umano. Ito po mga kababayan. Nandito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos, it is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo. Alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Kaya ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023. Early 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila. Kaya kita ninyo mga kababayan. Ito yan ganito yan. Yung proyekto niya yan, 2022 pinopose. Plinano ni Sara. Yung tulay na yan, i-clarify ko lang, hindi po mga Duterte ang may project niyan. Plano lang yan ni Sara noong 2022. Walang natuloy kasi walang nag-pursue. Ngayon, nakita ni PBBM na maganda, naghingi siya ng tulong sa pamamagitan ng Chinese contractor. So ngayon mga kababayan, pinunduhan ng gobyerno ng Pilipinas together with the Chinese contractor ang plano ni Sara noong 2022 na hindi nag-pursue kasi wala silang balak na gumanda ang Davao, pinatuloy ni PBBM sa 2023. Ngayon, early 2023, 24, 25 natapos na. Ngayon, galit na galit ang mga DDS. Project ni Tatay Digong yan. Bakit inangkin ni PBBM? Ganito yan mga kababayan. Meron akong ipakita sa inyong resibo Resibo yan. Yung project na yan, galit na galit sila.
Kakasabi lang ni PBBM na 2022, 23, 24. Ito po yan mga kababayan, ang katotohanan. Ha? Ito po yan ha. Ito. Mga kababayan, iyan yung katotohanan. Ha? I-search nyo po kasi Bukana Bridge kung kaninong project. Sige, basahin natin. Basahin natin. Ito, the first Bukana Bridge in Davao City was built beginning with construction starting in December 2024. As part of Davao City Coastal Road Network. The project was initiated earlier with the official exchange of letters in December 2020 and contract signing in November 2023. Project initiation, the project was initiated under the Build. Under the Build dapat yan. Ngayon, Build program announced in 2019. 2019, in-announce yan sa Build by former Mayor Sara Duterte. So ngayon, funding, the bridge is funded through a grant from Chinese government. Construction, the physical construction begin in December 2024. Is nearing completion na. So ngayon, magagamit na. Ngayon mga kababayan, ang tanong, mga kababayan, saan nangyari na project yan ng mga Duterte? 2019, walang nagpursu na ipagpatuloy. Kasi naging Vice President si Sara, walang plataforma. Bakit? Nung tumakbong Vice President si Sara, may inamin ba siya sa publiko? May pinangako ba siya na kapag ako nanalo, gagawin ko lahat matangos ang ilong? Di ba? Wala. Kapag ako nanalo, lahat ng amoy putok, katulad ko, tanggalin natin ang amoy. Nangako ba siya? Wala. Kapag ako nanalo, lahat ng may gurgur sa liig, tutuluyan ko. Nangako ba siya? Wala. Ngayon mga kababayan, yung mga proyekto na yan, kinalimutan na lang niya. Bakit? Kasi ayaw na nga niya makipagtulungan kay PBBM kasi nga umalis na siya sa Uniteam. Yan ang totoo. Project dapat ni Sara yan. Nung umalis siya sa Uniteam, humiwalay kay PBBM, iniwan niya ng parang bula. Ngayon mga kababayan, together with the Chinese government, nakipagtulungan si PBBM, pinunduhan. Pinunduhan ni PBBM yan sa pamamagitan ng halos 2 taon na pinag-isipan. Kasi bakit? Bakit ko ipagpatuloy yan? Iproyekto yan ni Lustay. So si PBBM, hindi naman niya iniisip na proyekto ni ganito, proyekto ni ganyan. Ang ginawa ni PBBM, pinagpatuloy. Ngayon, nung mag-turnover na, nung ipakilala na kung kaninong project, yung mga DDS, yung mga bubog sa kanila nilunok sa sobrang gigil. Yung mga lupa sa kanila, imbis na gawing paso, sinaing sa sobrang gigil. Yung mga bata sa kanila na hindi pa pwedeng tuliin, tinuli na nila sa sobrang gigil. Yung mga sanggol sa kanila nakakapanganak lang, binutasan agad ang tainga. Kaya yun, nagnana. Kita ninyo? Yung mga kambing sa kanila na hindi pa buwanan ng mga anak, mga kambing na buntis, piniga na ang tiyan para makaanak kasi sa sobrang gigil kay PBBM. Inangkin daw ni PBBM. Kailan ba si PBBM mangangkin kung hindi naman siya ang may project niyan? Tandaan ninyo, mga kababayan, ulitin ko basahin ko. Kasi ganito ang mga DDS Project initiation, program unannounced in 2019, former Mayor Sara Duterte. Funding bridge is funded through a grant from the Chinese government. Construction began in December 2024 at natapos December 2025, isang taon lang. So, kapag year ang pag-usapan 2024, kapag droga to, sabihin agad, hindi yan sa administrasyon ni Duterte kasi bakit 2022, 2024 sino na presidente niyan, 'di ba si Marcos? 'Di ba? Ayan, ganyan ang sakit ng mga DDS, mga kababayan. Kapag droga yan, kapag ghost project yan, kapag palpak na project yan, tapos nakita nila 2024, sisihin nila si Marcos. Ganun yan mga kababayan. Kapag 2022 onward, pagpalpak yan, sabihin agad nila kay Marcos yan. So ngayon mga kababayan, maganda ang proyekto,
Sasabihin nila kay Duterte yan. Si Duterte, presidente 2016 hanggang 2022. Ang project ginawa 24 hanggang 2025. So paano kay Duterte yan? Sige nga mga DDS, kung hindi ba kayo buang? Di ba? Kung hindi ba kayo mga hangal? Ya? Kung hindi ba kayo mga bobong animal? Sige nga, mga DDS, tanungin ko kayo. Kapag usaping korupsyon, kapag usaping droga, tapos na-shoot ng 2024, sisihin nyo si Marcos. Administrasyon na yan. Kasi siya na ang presidente yan. Kay Marcos, 2024 nakalagay. 2024. Ganon yan, mga DDS, mga putang ina nila. Ya? Ganon yan, ayun 2024 yan. Began, construction began, December 2024. Pero kung droga yan, patayan yan, corruption yan. Pag 2024 nakalagay, si Marcos, kay Marcos yan! Bangag yan, adequate leader yan. Bangag yan si Marcos, kay Marcos yan. Kasi 2024, kay Marcos yan. Pero project na maganda, kay Sara yan, kay Digong yan. Anong year ba? Sige nga, anong year? Kapag ghost project, kapag corruption, post year 2024, isisi niya kay Marcos. 'Di ba? Pero kapag project na maganda at napapakinabangan ng tao, 2024 na nga nakatatak, aangkinin pa nila yan na kay Digong. Putang ina, si Digong mamamatay na. Kay Digong pa rin. 'Di ba? Juanito Roque, hello po sir. 'Di ba? Kita ninyo. Kapag droga ang usapan, kapag krimen, kapag ghost project at flood control na kinurakot, 2024 si PBBM ang sisihin kasi 2024 nakatatak. Mga putang ina ninyo mga DDS. Ngayon, maganda ang project, mapapakinabangan ng tao, yung 1 hour na biyahe, 20 minutes na lang, inangkina nila. Kasi kay Digong daw yan. Putang ina, saan ka nakakita ng proyekto ni Digong ginawa 2024 tapos natapos ang termino niya 2022? Ipag-untog kaya yung mga ulo nyo. Ma'am Susan Vergara, hello po. Ipag-untog nyo yung ulo ninyo. Saan ka nakakita? Mamamatay na lang yung mama, siya pa rin ang project. Ano yun? Tangahan lang? Tapos, si PBBM daw ang credit grabber. Kung hindi ba naman kayo tanga mga DDS? Ma'am Wilma Agaraw, maraming salamat po ma'am sa yung 10 Australian dollar super sticker. Thank you, super chat. Thank you so much. 'Di ba? Kita ninyo mga kababayan, ulitin ko ha. Si Digong natapos ang termino 2022. Isang utot na lang ni Digong mamamatay na siya. So 2022 wala na siya sa power. Tapos pag may project na nagawa 2024 natapos 2025 kay Digong pa rin. Tang ina nyo. Anong klase kayo magbilang? Kaya nga kayo mga DDS nasabihan kayong buboy. Kaya nga kayo nasasabihan tanga Uto-uto, inutil, hampas lupa, patay gutom, pango, pangit, mahihirap, walang pera. At higit sa lahat, dugyot. Iyan ang generic name ng DDS. Diba? Ang dami yung generic name. 'Di ba? Lahat ng kasiraan nasa DDS na 'yan. Huwag mahiyang magtanong, kung may utak ba kayo? Wala po. 'Di ba? Wala kayong utak. Uminom kayo ng tang na ang flavor igit. Biruin nyo, project 2024 ginawa, 2025 natapos kay Digong. Si Digong bumaba kasi mamamatay na at nakulong sa dahig 2022. Kay Digong pa rin. Yung proyekto nga ni Pinoy, halos hindi niya ipatuloy yung mga tren. Pero anong ginawa niya? Bumili ng maraming tren, walang release. Tapos yung tren, ang mahal-mahal, 6 billion ang halaga, puro may tagas. Kita niyo yan? Para, pag sunod administrasyon ang makabisto, si Pinoy ang pagbintangan. Samantalang si Digong naman ang bumili. Biruin mo, bibili ka ng 6 billion halaga ng tren, tapos wala ka pang release, kung hindi ka ba naman buang. 'Di ba? Ang hirap sa inyo mga DDS. Kapag ka-krimen, korupsyon, or kapalpakan, 2024 nakalagay si BBM sisihin. Kapag project naman pakinabangan, yung isang oras na biyahe 20 minutes na lang, 2024 na tapos 2025, si Digong daw. Putang ina nyo mga DDS. Hindi porket nakalagay build ay kay Digong na.
Nasa build yan. Ang problema, walang pondo. Di ba? Si PBBM pa ang nagdagdag ng pondo together sa tulong ng China. Do you think China lahat may gawa niyan? China ang gumawa na kontraktor. Pero ang pondo dyan, hindi lahat galing China. May dagdag pa ang gobyerno dyan. May ambag ang Philippines dyan. Kita ninyo? Kapag flood control, 2024 nangyari, si PBBM ang isisigaw. Bangag, resign, bangag, resign. Pag 2016, project na palpak, sabihin nila, tahimik ang lahat. Ultimo mga senador, hindi na tinatalakay ang 2016 kasi takot malaman ang kabulastugan ni Digong. Di ba? Biruin mo, bibili ka ng 100 pirasong tren, wala pang release. Tapos yung binili mo, kamahal-mahal, puro may tagas. Kita mo yan? Kung hindi ka ba naman tanga, di ba? Anong pinakain sa'yo nung maliit ka pa? Pisaw-pisaw o itlog ng butiki? Di ba? Inangkin daw ni PBBM. Paano ang kinin ni PBBM yan? Project ni Sara yan, iniwan niya kasi ayaw niya niyang makipagtulungan kay PBBM kasi umalis na nga daw siya. Tapos ngayon, nung nagawa na, tinuloy ni PBBM, sasabihin ninyo kay Sara, kay Digong, putang ina niyong lahat. Putang ina ninyong lahat. Yeah? Itulog nyo yan, mga hinayupak. Gutom lang yan. Ang hirap, alam nyo itong mga DDS, no? Ang sarap. Ang sarap pag untog yung mga ulo, putang ina.